Wala nang isang buwan bago mag-umpisa ang free agency. Kapag natapos ang NBA Finals, magsisimula agad yung exclusive negotiating period sa mga team para sa free agent player. End of June mag-uumpisa yan. Sobrang daming mga players ngayon ang papasok sa free agency pero hindi ganun karami ang notable, pero depende pa rin nga raw kasi sa magiging desisyon ng mga to kung mag-exercise sila ng player option o mag-option out. Diyan pa lang masisiguradong papasok sila sa free agency. Sa free agency kasi nandyan yung mga pangalan nila Harden, Austin Reeves, LeBron, Trae Young at Zach LaVine. Iba pa yung mga nasa headliner ng trade market ha. Unahin natin yung kay Harden. Pagkatapos kasi siyang matrade sa Cleveland nung trade deadline, nadala niya pa rin yung natitirang parte ng contract niya sa Clippers. 36.3 million salary naman yan. May kasamang player option sa 2026 to 27 season na pwede siyang mag-stay kasi sa Cleveland ngayon sa current contract niya. Pero base mismo kay Windhorst, possible na mag-option out yan para pumirma ng bago at mas malaking kontrata sa Cavaliers eh. Wala pang official na numbers pero based na rin kasi sa maraming cap analyst, pwedeng pumirma ngayon si Harden hanggang 2 to 4 years contract around 70 to 40 million sa Cavs. Depende sa haba at structure ng deal. Possible ring bahagyang bumaba kasi yung average annual salary para makatulong siya sa Cavaliers makaiwas sa mas mabigat na luxury tax penalties eh. Si Trae Young at Zach LaVine parehas papasok sa free agency. Parehas din hindi gaanong kadali na makakaalis yan sa team nila kahit gusto nilang mag-explore sa free agency. Dahil si Trae Young may natitira pang guaranteed contract at player option sa Hawks. Nasa 49 million pa ang salary contract niya ngayong season. Samantalang si Zach LaVine may natitira pang contract sa max level contract niya na 47 million ngayong season. Kaya pareho silang hindi basta-basta makakaalis sa team nila ngayong off-season at hindi makakagalaw sa free agency. Nakatali pa sila ngayon eh. Sa Lakers, dalawang pangalan yung mabigat talaga at nasa headliner, itong si Austin Reeves at LeBron. Parehong papasok sa free agency pero wala pang malinaw kasi na desisyon yung mga to sa off-season. Si Reeves kasi last year sa Lakers, nag-decline niya ng 4 years 89 million extension dahil masyadong araw mababa yung offer na yan sa kanya ng Lakers eh. Kaya malinaw ngayon na possible na tanggihan pa rin nga raw niyan yung extension sa off-season at papasok siya sa free agency para magpalaki ng contract. Mas malaki ang kikitain kasi niya kapag naging unrestricted free agent ngayong summer. Hindi yun sign na gusto niya talagang umalis sa Lakers eh. Business decision yan para makuha siya ng max deal extension sa LA Lakers o sa ibang team. Sa mga report na lumalabas naman kasi, Brooklyn Nets lang talaga yung inaasahang mag-o-offer sa kanya ng 4 years 178.5 million. May ibang team pa rin naman yung interesado eh. Nandyan yung Detroit at yung Atlanta. Pero siguradong araw na mayroon pa rin ibang team sa Eastern at Western ang pwedeng sumali sa bidding. Ang Lakers lang rin kasi ngayon talaga yung pwedeng magbigay ng 5 years max contract kay Reeves eh. Aabot yan sa 239 million maximum deal. Samantalang kung sa ibang teams kasi siya pipirma, hanggang 4 years lang yung eligible sa kanya na mabigay, 178.5 million lang. Ibig sabihin, mahigit 60 million ang difference na pwedeng mawala kay Reeves. Yan yung malaking advantage ng Lakers sa negotiation kay Reeves eh. Kung may sapat silang cap space ha. Sa lagay naman kasi ni LeBron, magiging unrestricted free agent siya depende sa contract situation at magiging desisyon niya sa mga susunod na linggo bago ang offseason. Ang Lakers may buong bird rights sa kanya, kaya pwede siyang pumirma ng bagong contract kahit lampas sa salary cap. Ang problema, maiipit naman ang Lakers sa cap restriction based kasi sa mga cap analyst kung kukunin ni LeBron ang isang contract niya malapit sa maximum salary niya around 50 million, magiging limited talaga yung kakayahan ng Lakers mag-add ng malaking free agent at mapipilitan silang umasa sa mas maliit na exception para sa roster upgrades. Kaya nga papasok yung 2026 off-season, si LeBron pa rin naman nga raw ang pinaprioritize ng Lakers mapabalik sa roster. Pero hindi na sa maximum deal eh. Ang pinakamalaking desisyon niya kung kukuha pa siya ng malaking contract o magbibigay ng salary cap flexibility
o mag-pay cut para mas mapalakas ang Lakers sa roster nila. Sa paligid ni Luka at Reeves sa ngayon, mas malakas yung potential na manatili siya sa Lakers pero sa maliit na kontrata na lang. Yung mga batang core players naman sa market at free agency na maaaring maging interesado sa ibang team. Nandyan sila Jalen Duren, pinakabatang impact center na pwedeng maging available sa market. Maraming analyst ang naniniwalang isa siya sa pinakamahalagang batang free agent. Nandyan din sila Walker Kessler, Keegan Murray, Christian Braun na pwedeng makatanggap ng malaking offer sheets mula sa ibang team ngayong offseason, pero depende pa rin sa magiging decision ng team at player. At yung pinakamalaking pinag-uusapan naman na pangalan sa trade market based sa mga insider na nakikitang tunay na headliner sa offseason na to, hindi free agency, kundi yung mga superstar na pwede at malaki ang chance ng ma-trade. Si Giannis talaga ang headliner sa buong offseason na to. Halos lahat kasi ng contender team ngayon nagmo-monitor na sa sitwasyon niya ngayon sa Bucks. Sumunod yan si Kawhi. Hanggang ngayon, inuugnay yan sa iba't ibang trade scenario habang papasok ang offseason dahil nga sa mga issue niyan sa Clippers. Pangatlo, si Kevin Durant, isa pa ring superstar na madalas nababanggit sa trade at free agency discussion pero nakadepende pa rin sa Houston Rockets kung handa nilang tapusin ang contract ngayon nitong si Kevin Durant sa offseason at mag-build ng mas batang core.